Okay, so simulan na ulit natin yung reading. Bali, ito ay continuation kahapon na reading. So, this is the reading for Ma'am Gina Lynn. Okay, so uh, hindi natin pwedeng i-ano yung full name niya, but this reading is for you at alam mo naman niya na para sa iyo tong reading na to. Okay? Okay. Ayaw na magpasagot. By the way, ito siya guys is a symbol of infinite energy. Okay? So once na ito ay suot mo siya sa kamay mo, ibig sabihin is ma-establish or ma-channel mo talaga yung energy ng person or ma-amplify mo talaga yung energy ng person na gusto mong i-reading. So kaya mapapansin nyo kapag nagre-reading ako, isuot ko siya. So energy amplifier po ito. Okay? So, kung siset ka ng intention, kung kaninong energy ang gusto mong ma-channel, so, ma-channel mo gamit nitong energy modulator or parang energy enhancer, ganyan. So, kuhanin natin ang reading ni Miss Gina Lynn. Okay. Alam ko naman yung nasa isip ko kung sino siya, na may picture out ko yung name niya. So, this energy is for you, Miss Gina Lynn. Okay. Energy po ni Ginaline, please. Energy ni Ginaline. Okay. The bottom of the deck, meron siyang the Hermit. Okay? So, siguro dito sa the Hermit, parang meron siyang gustong matuklasan or gustong malaman. Or meron siyang gustong makita. Kasi, Hermit is about enlightenment or meron siyang katanungan na gusto niyang malaman. So, right now is parang nasa state siya ng confusion. So, kailangan niya ng enlightenment or kasagutan sa kanyang confusion or sa kanyang cloudy mind or medyo confusion, pagdududa or something like that. So, the Hermit. So, kailangan niya ng something enlightenment. Kaya, yun, meron siyang gustong malaman. This is the symbol of she wants to know the truth, she wants to know something, she wants some enlightenment. Okay, first card. Oh. First card niya is meron siyang 8 of Swords na reverse. So, yun nga. Parang, parang naliliit siya sa sarili niya ngayon. Okay, parang iniisip niya, ano bang kulang sa akin? May kailangan pa ba akong gawin? May kulang pa ba sa sarili ko? Okay, parang feeling niya, ayun o, kailangan niyang, nagsiself-pity or something, nagko-question about sa sarili niya. Parang nakukulangan siya. Meron siyang limitation na binibigay sa sarili niya, parang ganyan. Okay?
Okay. So, sa card niya is, kung makikita nyo, yan na natin. Meron siyang reverse na 8 of Swords. Meron siyang 7 of Wands. 7 of... Meron siyang the Chariot. Meron siyang King of Pentacles na naka-reverse. Meron siyang 2 of Pentacles na naka-reverse. Meron siyang 9 of Swords na naka-reverse. And meron siyang the Hermit. So, kanina yung the Hermit, sinabi ko na kailangan niya ng meron siyang gustong malaman or meron siyang gustong tuklasin. Okay. So, yon. Let's start the reading. Okay, so dito sa dito sa 8 of Swords, okay? Na naka-reverse, nakabaliktad. So, kung makikita mo yung image, is parang nakagapos ka. Binibigyan mo ng sariling limitation yung sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo, lack of confidence, or parang sinasabi mo sa sarili mo, may kulang pa sa akin, or ano ba talaga ang kulang sa akin? Ano bang kailangan kong gawin para ma-perfect ang sarili ko? Ano ba ang kailangan kong gawin upang maibigay ko or masabi ko sa sarili ko na na fulfill na buo ako, na ako ito, na kaya ko kahit na wala sila or something like that. So fulfillment, parang kulang ka sa fulfillment sa sarili mo, parang sinasabi mo sa sarili mo, may kulang pa ba sa akin? Okay? Ano pa ba ang kulang sa akin? Ano pa ba ang kulang? Ano ba ang kailangan kong gawin? Okay, ganon. Parang nandyan ka sa confusion stage na yan. Nasa area ka ng buhay ngayon na parang kino-question mo ang sarili mo. Okay? Kino-question mo ang sarili mo. Then, with the seven of Wands, so, yun nga. Parang may mga challenges ka na kailangan mong harapin. Nagsastruggle ka na parang yun nga talaga, parang iniisip mo talaga, ito struggle eh. Nagsastruggle ka kung ano ba yung kulang sa sarili mo, bakit parang may kulang talaga. So yun, kaya dahil dito meron kang 7 of Wands na nagsastruggle ka or parang may competition ka. Okay? Nagiging self-pity ka, nagiging defensive ka na hindi mo naman alam kung bakit. So, yun yung energy ang na-channel ko. Ito yung energy ni Miss Ginaline ngayon. Okay? So, with the reverse, meron kang chariot na the reverse. Okay? Yun nga, confusion. Nako-confuse ka talaga. Nako-confuse ka dahil sa ang reason is may lalaki dito na yun nga, may lalaki na parang controlling, matigas ang ulo, matigas ang puso. Okay? King of Pentacles, kung hindi ito nakabaliktad, dapat ang person mo, ito energy ito ng person mo dapat siya ay isang solid, good character at steady. Kumbaga, good provider dapat, but naka-reverse. So, kabaliktaran. Parang itong tao na to ay parang broken or hindi buo or controlling, something like that. Ano ba? Teka. Infinite Spirit, bigyan mo nga ako ng clarity. So, what is... Okay. Bigyan mo ako ng clarity kung ano pa ang ibig sabihin ng baliktad na King of Pentacles. Okay? Spirit guides. Another definition for this card. Okay? Hindi ko masyadong maipiliwanag kung ano to. Oh. What else? Queen of Swords. Queen of Swords naman na na baliktad din. Okay. With the 2 of Wands. Ayun nga. So parang itong person mo, parang ang tingin sa iyo is yun nga, minamaliit ka nga niya. Okay? Parang deceitful. Niloloko ka nga talaga nitong person mo. Ayan Hindi siya naging honest sa iyo.
okay? May involved na other person, okay? Merong involved na ibang babae dito, okay? So, niluloko ka niya, nagdi-deceive siya, may ibang person dito, itong person mo. Kaya, ang tingin niya sa'yo is, ang tingin niya sa'yo is parang parang hindi mo naman malalaman eh. So kahit gawin niya to, wala ka namang ebidensya na makukuha or wala ka namang alam. Okay? Dahil nakatakip ang mo Nakatakip ang mata. Okay? So kaya malakas ang loob niya dahil kung gawin niya yon, wala ka namang way para malaman mo. Okay, so yun. So involved sa ibang babae ang person mo. Okay? At tsaka meron kang energy ng yun nga, chaos and imbalance. Dahil diyan, okay? Dahil sa person mo, nagiging parang wala ka tuloy peace of mind, no? Disorganized imbalance. Okay? Minsan hindi ka na nakakatulog, kakaisip. Kaya kailangan mo ng clarity. Kaya, ayan finding help. Kaya tama lang talaga na kaya dito sa last card mo, merong the Hermit. Kasi kailangan mo ng kaliwanagan, kailangan mo ng clarity. So, based dito sa card, nasagot ng card, may other person, may third party. So, yun. Okay, so, tingnan natin kung anong advice ng spirit sa'yo. Okay? Ano ang ma-advise dahil si client natin ay although ikaw mapagbigay ka, palagi kang nagpo-provide kasi unselfishness, yun nga. Palagi kang gumagawa ng paraan kung paano ka makatulong. Okay? Kaya ang ending nauubos ka. Nauubos ka to the point na minsan nangliliit ka na sa sarili mo at nagtatanong ka na. Kumbaga kino-question mo na yung halaga mo. Dahil parang lahat ng ginawa mo ay parang hindi sapat. Parang ganun. Kumbaga lahat ay ibinigay ko na pero kulang pa din. So yan, ito yon. Lahat ay ibinigay ko na pero kulang pa rin. So saan ako nagkulang? Kaya kailangan mo ng kaliwanagan. May katanungan ka ngayon kung ano bang nangyayari. 'Di ba? So, tanong natin sa Infinite Spirit, sa iyong higher self, sa iyong soul, kung ano ang dapat mong gawin. So, anong kailangan gawin ni person para malampasan niya ang kanyang nararamdaman ngayon? Ano ang kailangan niyang gawin? Okay. So, death, nabaliktad. Death, ano ba yan? Teka lang, tingnan nga natin. Stagnation. Force change. Okay. So, pinipilit mong baguhin yung person mo. Pinipilit mong baguhin ang sarili mo para sa person mo. Yun yung gusto mong gawin dito. Kaya minsan, na hindi ka nakakatulog, nag-iisip ka dahil gusto mong parang sa iniisip mo na meron ba akong pwedeng baguhin sa sarili ko para magbago yung person ko, para kung anong gusto kong gawin niya para sa akin, magagawa niya, parang ganyan. Okay, with the 8 of Cups na reverse. So, kaya yun. Ano mang success ang gusto mong kuhanin, ay hindi mo na-achieve. Okay? So, para kang lumalabas dito sa isip ko, para kang umiigib sa balon or sa tabay, nangabo ka sa tabay nga ang imong sudlanan buslot. So, your pail is mayroong butas, may leakage. So, whatever effort na gagawin mo ay hindi nagsasucess or magkakaroon ka man ng success but temporary lang. Makatigo man ka og kwarta, but dali kayong mahurot, dahil may buwisit May buwisit. So, ang person mo is nahuhumaling siya dito sa nakabaliktad na Queen of Swords. So, yon.
So, yun nga, temporary lang. Temporary lang yung success na meron ka. Okay? So, searching for riches. Ikaw, sobra kang nagpapakapagod, sobra kang naghihirap. Ginawa mo na ang lahat, nag-a-adjust ka. Ikaw yung nag-a-adjust para sa person mo. Ikaw yung nag-a-adjust para sa sarili mo. Ikaw ang nag-a-adjust para sa family. Okay? But yun nga, stuck ka pa din. Okay? Kahit anong gusto mong baguhin siya, but hindi siya magbabago. Ito yung nakikita ko. So, Miss Ginaline, wag kang ma-offend or maano kasi ang reading ko is based lang yan sa lumabas na card. So, I hope hindi ka mawala ng pag-asa. Titingnan natin. Don't worry. Don't worry. Tingnan natin kung ano ang possible na mangyari sa future. Ano ang magiging outcome. Okay? So, tingnan natin ano ang possible outcome or ano ang possible na mangyayari sa future. Ano ang possible outcome nito? Dito sa nangyayari sa sitwasyones ng life ni Ate Ginaline. What is the situation behind? Ano yung possible outcome? Anong pwedeng mangyari sa future? Okay? Ano ang possible outcome? Possible outcome? Okay. The Emperor? Okay. The Hangman? Okay. So, ito energy ni person mo. Sinasabi dito na tinatry naman daw niyang magbago. Tinatry niyang magbago. Okay? Kumbaga is, umiiwas naman siya. Pinipilit niyang magpakalalaki. Pinipilit niyang maging tama sa paningin ng lahat. Okay? Kumbaga, gumagawa naman daw siya ng paraan. Ito. With the Emperor, nagpapakita talaga siya na pinipilit niyang gawin kung ano yung tama. So, ito. But, with the reverse na naman, yan nga, reverse ng 10 of Cups, ay 8 of Cups, but temporary lang. Temporary lang, okay? Temporary lang siyang nagbabago. Temporary lang siyang nagbabago. Kumbaga nahuhulog pa rin talaga siya sa tukso. Yan na okay, nahuhulog pa rin siya sa tukso. Kumbaga siguro itong person mo is is a weak type, tawag nito, mahina sa tukso. Iyan ang pinaka-right term doon. Forgiveness. Humingi siya ng sorry sa'yo. Kumbaga, humingi siya ng sorry sa sarili niya at saka sorry sa mga taong nasaktan niya na sana mapatawad siya at ma-accept mo kung ano yung mga ginawa niya. Okay? Ano pa? Magbabago ba to siya? Ayun. Yun. Meron siyang i-offer sa'yo. Nagpapakasweet na to siya sa'yo ngayon. Dahil, na parang nagkaroon siya ng reflection sa sarili niya na mali yung ginawa niya. Kaya, yun. Okay? So, possible outcome nito is magre-reconcile siya, maghingi siya ng sorry sa'yo. Dahil siyempre at the end, naalala niya, family is family. So, ano lang to siya, di ba ito, nagpapakatotoo siya. Kumbaga, pinipilit naman daw niyang maging lalaki or maging masculine energy or maging mabuting tao sa harapan mo, sa pamilya mo, sa ibang tao. Kaya yun, nag-o-offer siya ng sorry. Minsan, yan nga, binibigyan ka rin niya ng sweet words. Nga. Ayun. Ito, So, sa person mo is natutukso lamang. Natutukso lamang. Okay. So, yun ang outcome. So, ito, pinipilit niyang magbago. Natutukso lang talaga siya. Okay. So, sana matanggap mo yung yung paghingi niya ng sorry, nagsisisi siya at ayun, eto na nag-o-offer siya ng kanyang sarili na nalaman niya na nalaman na niya ang pagkakamali niya. Okay, so yun ang possible outcome.
So, babalik rin sa'yo ang person mo. So, kahit nasaktan ka niya or alam mo nagdududa ka na meron nga. So, sinabi ng card, meron nga. So, yun ang energy na nare-read ko. So, tingnan natin ang energy mo or energy mo na ng person mo kung ano ang gusto niyang sabihin pa niya. Ano pa bang iba niyang gustong sabihin sa'yo? Sa love reading. Okay. Tingnan natin ang energy ni person, kung ano ang gusto niyang sabihin sa'yo. Ayaw na lumabas yung card ko. Teka. Punitin ko na nga lang to. Dumikit na. Ayan. Ayun. Sorry, napunit na kita. Okay, tingnan natin ang energy ng person ni Miss Gina. Kung ano ang gustong sabihin ni person sa kanya. Kasi dito sa tarot, okay, pinipilit naman daw niyang magbago. Kaya nagsusorry siya. Inaamin naman daw niyang pagkakamali niya. Tao lang tayo, natutokso ako. Yan. Tao lang ako, natutokso rin. Okay, minsan malamig ang gabi, kailangan ko ng kayakap. Joke lang, Ginalyn, baka umiiyak ka na dyan, ha? Huwag mo namang awayin ka agad-agad si person mo. Baka mamaya diba? Hindi ka na magpadala. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni person, ano ang sinasabi ni person tungkol sa'yo. Ano ang feeling niya. Okay? Ano ang sasabihin ni person tungkol sa'yo. Okay? So, kalimutan na natin. Ano man yung nangyari sa nakaraan, kung may nagawa man akong pagkakamali, let it go, kalimutan na natin. So, ano pa? Free yourself. Okay? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Magbabago na nga ako. Promise, magbabago na ako. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. So, siguro ikaw Miss Ginalyn, controlling ka din. Nasasakal din siguro siya sa'yo. You know? Let go of control. So, tama na ang paghihinala. Okay? Kasi nagsasorry naman siya. Pinipilit niyang magbago. Huwag mo siyang masyadong diktahan. Okay? Huwag mo siyang masyadong pag-isipan. Huwag mo siyang masyadong kontrolin. Yan ang sinasabi ni person sa'yo. And pay attention to the sign. So, tingnan mo rin, obserbahan mo daw yung mga ginagawa niya. Kung talagang nagbago na ba siya. So, malalaman mo naman daw yan sa sarili mo. Kasi may mga sign ka naman daw, may mga palatandaan ka na nagbago na daw siya. So, yun ang sinasabi niya. Okay? Last message, they are the one. So, sila daw. You already met the romantic partner you seek. So, alam mo, sila daw, ang ibang tao ay nakakaalam din. At ikaw, alam mo din kung sino talaga yung romantic partner na hinahanap mo. Alam mo na daw kung sino yung tao na para sa'yo. Okay? So, alam mo na rin yung taong pinagdududahan mo. They are the one. Alam mo na daw, ikaw yung nakakaalam. So, yun ang message niya. So, iwasan mong maging controlling. Okay, sabi niya. Free yourself. Huwag kang masyadong nagdududa. Okay? And, tingnan mo ang mga sinyales or yung mga sign, mga palatandaan na nagbabago na ako. Kahit ang ibang tao ay makakapagsabi rin. They are the one. Okay? Alam ng mga tao kung sino talaga yung gusto ko. Sino talaga yung mahal niya. Sige, last natin, clarity. Last. Ayan. Boundaries. Natuto na daw siyang mag-set ng boundaries. Okay? Nagtatry siyang umiiwas. You need to teach people how to treat you, being clear on what you will want, allow. So, natuto na siyang magbigay ng boundary. Natuto na siyang umiwas. Umiiwas siya sa tukso. Kaya, please lang, tama na ang pagsiselos, tama na ang pagdududa, tama na ang controlling. Okay? So, yun ang message ni person mo. Okay, message mo naman kay person mo kung ano yung nararamdaman mo. Anong nararamdaman mo ngayon kay person mo, kung galit ka pa ba sa kanya? Okay. Tingnan natin kung ano ang message ni Ginalyn sa person niya. Okay. Ano ang nararamdaman ni Ginalyn sa person niya? Okay. Message mo kay person.
Ano ang message nila sa person niya? Okay. Make the effort. Kulang pa daw ang effort niya. Sabi mo. 'Di ba? Hindi pa rin ako maka-move on. Kulang pa rin yung pinapakita mong effort. May duda pa rin ako. Yun ang sabi mo. Oh! Yung person mo, ang twin flame mo, soulmate mo siya. Kayo talagang tinadhana. Although marami kayong pasakit, marami kang mga pasakit na nangyayari sa inyo ngayon, maraming pagsubok, maraming challenges, but ang mga challenges na yan ay meant to happen para maging strong ka. Ito ang soulmate mo to eh. So, soulmate mo sa person mo. So, kahit ayaw mo, siya ang ano mo. Kailangan nyo daw mag-reconcile. So, patawarin mo na siya. Okay? Kasi ikaw, pinagsisilusan ka rin pala niya. Kasi meron ka rin palang past person. Mayroon kang someone from your past na babalik daw sa buhay mo. Someone from your past. Or, si person mo is may kausap na from his past na kailangan mag-reconcile. Someone from your past will be returning soon to your life. May babalik daw. It's either may babalik sa buhay mo or may babalik na past person sa buhay ng person mo, ng partner mo. Okay? Na kailangan niyang makipag-reconcile. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract this relationship, on what you will fear will happen. Okay. So sinasabi dito, ano ba yung gusto mong mangyari sa relationship ninyo? So, i-focus mo kung anong gusto mong mangyari. Kasi kung lagi kang natatakot, lagi kang nagdududa, definitely ma-attract mo ulit 'yan. Kasi may babalik sa from the past. So, sa person mo, para pala to sa person mo. Ang person mo daw ay meron daw someone from his past na babalik sa kanya. Kaya ikaw naman, kung ikaw puro ka takot, puro ka negatibo, definitely mangyayari ulit yung kinakatakutan mo. Ito ang sinasabi dito. Focus on what you attract. So, kung anong gusto mong mangyari sa relationship ninyo, kailangan yun ang lagi mong iisipin. So, iwasan mo ng magduda kasi the more na lagi kang nagdududa, the more na ma-attract mo yung pinagdududahan mo, ma-attract mo yung takot, ma-attract mo yung fear. Dahil mayroong magbabalik sa kanya. So, ikaw kailangan mong mag-manifest ng good relationship. Kailangan mong ulit magbigay ng tiwala sa kanya. Huwag kang isip ng isip. Okay, last message. Last message mo sa person mo. New love. Okay? Kailangan yung baguhin kung ano man yung naging cause ng trouble o naging cause ng ano ninyo. So, kailangan nyo, a new chapter begins. So, kailangan yung mag-renew. Okay? So, kalimutan nyo na yung mga past experiences or current so, kailangan yung baguhin. So, ikaw, kailangan nyo sigurong mag-reconcile talaga sa isa't isa. New love, reconciliation. Okay? Kasi ang person mo ngayon ay siya ang soulmate mo. Okay? So, ang pinagdadaanan nyo ngayon is may reason yan. May mga kaya kailangan nyong mag-effort. Okay? Mag-effort talaga para magkaroon ng new love, bagong chapter. Okay? Baguhin nyo yung mga siguro simulan niyo yung isipin niyo yung yung paano ba kayo nagkagustuhan sa isa't isa? Paano kayo nagsimula? Paano na-develop yung love? So, siguro balikan nyo yun. Okay? Redirect your thought. Isipin nyo kung paano kayo nagsimula. Okay? Para magkaroon ng new beginning. New love ang advice dito eh. So, ikaw, yun ang sinasabi mo, gusto mong magkaroon ng new love. New love, reconciliation. So, yun. So, yun ang message. Yun ang message mo sa person mo. Okay? So, I hope nagkaroon ka ng clarity. So, huwag kang mag-alala kasi kayo ang meant to be, kayo ang itinadhana. Dumadaan lang kayo ngayon sa malubak na parte ng buhay ninyo. But definitely, it will end soon at magkakaroon din ng magandang future. Yun nga lang, kailangan mo lang is mag-adjust ka, mag-adjust siya
Okay? Kung ano man yung kailangan mong niyong gawin upang manumbalik yung dati ninyong, pagtitinginan para sa ikabubuti ng pamilya, gawin mo. Yun nga lang, kailangan mo mag-adjust. So, yun yung advice ng card. So, I hope, Miss Ginaline, is nabigyan kita ng clarity. At bigyan kita, tingnan natin kung ano ang daily reminder. Kailangan, ano ang reminder ng universe. Kailangan mo magkaroon ng daily reminder sa sarili mo, sa sarili niya, upang magkaroon ng clarity at saka harmony ang pagsasama ninyo. Okay, tingnan natin kung ano ang kailangan na sinasabi ng universe na reminder para sa'yo. Para ma-achieve mo kung ano yung gusto mong mangyari sa relationship. Okay? Ano ang reminder? Daily reminder na kailangan i-remind mo sa sarili mo para magkaroon ng magandang outcome, magandang kinalabasan. Okay, daily reminder is yan. I am gentle with myself and see my beauty clearly. Kailangan mo daw magpakahinahon. Huwag kang nager ng nager. Kailangan mong maging gentle, mahinahon kang makipag-usap. Kalma lang, girl. Okay, kalma ka lang. Maging gentle ka para makita mo. Kasi pag gentle tayo, nakikita natin yung kagandahan ng sarili natin. Pero pag nagtay ng ano mang tingin saan ng asawa natin, anong part ng person natin, ng partner natin, pag naging nagger tayo. Diba? Maiinis din siya definitely. So, pag nainis siya, hindi niya na makikita yung kagandahan mo or yung good thing na para sa sarili mo na meron ka. Kapag kaya, daily reminder, kailangan mong maging gentle. Okay? Huwag kang padalos-dalos, huwag kang nagagalit ka agad. Kalma ka lang, kalma. Okay? What else? What else? Huminga ka. Okay? Inhale, exhale. Para kumalma ka. Kailangan mo daw huminga. Breathe in peace, breathe out tension completely. Mag-meditate ka daw. Okay? Para huminahon ka. Okay? Huminga ka, inhale mo ang peace, breathe out, exhale mo yung tension completely. So, ito yung reminder ng universe. Okay, last message. I am worthy for all the good life as always. Okay? So, yeah, worthy ka talaga. Kumbaga is, hindi lang ikaw ay simpleng ikaw. Ikaw ay divine being, precious ka, mahalaga ka. Mahalaga ka sa pamilya mo, mahalaga ang sarili mo. Okay? Ang mga ginagawa mo, ang contribution mo sa family is mahalaga. So, lagi mong i-remind yan na I am worthy. Okay? Ikaw yung good provider, kung nag-e-effort ka para sa family. So, lagi mo i-remind sa sarili mo na ikaw ay mahalaga. Okay, be gentle. Mag-meditate ka, mag-pray ka dahil ikaw ay mahalaga. Mahalaga ka sa pamilya mo, mahalaga ka sa partner mo, mahalaga ka para sa mga anak mo. So, yun ang message ng universe. Last message na lang. Bago ko i-end ito. Yan nga. Kailangan mo ring i-treat ang self mo na with kindness. Okay, baka mamaya minsan sa sobrang pagsasalita natin, sa sobrang pag-iisip natin, minsan hindi na natin naiisip yung value ng sarili natin. Nawawala na tayo ng respeto, hindi na natin nabibigyan ng pagpapahalaga. So, yun. Kanina, di ba, may sinabi ako na naghanap ka ng kaliwanagan, parang meron kang something na hinahanap. Yun nga. Kailangan mong magbigay ng respeto and kindness sa sarili mo as well as sa person mo. So, respect para magkaroon kayo ng new beginning. Kailangan mong self-respect and kind sa sarili mo at saka sa partner mo. Okay? So, yun ang message ng universe na daily reminder para magkaroon ng happy and good life ang buhay mo. Okay? Kindness and respect to myself. Okay, that's all for today. So, yun ang reading ko sa'yo, Miss Ginaline. I hope na nabigyan kita ng guidance and clarity. Kung ano man yun, iwasan mo ang mag-isip ng negative kasi yung person mo is meant to be yan para sa'yo. May purpose ang ano ninyo kasi kayo ay twin flame or soulmate po kayo.
Okay, so that's all. Kaya huwag kang matakot na mawala sa sayo. So may mga lessons lang yan na pinagdadaanan kayo ngayon sa buhay nyo, kaya medyo bumpy yung road. But definitely that will end soon and mawawala rin yan. Magkakaroon din ng clarity at katahimikan ng buhay mo. Basta matuto ka lang maging kalma. Okay? And matuto ka rumispeto sa sarili mo. Okay? So wag mong i-level ang sarili mo sa kung sino man yung mga individual na nakakonect sa person mo, kasi ano lang sila, palipas oras lang sila, okay? Mas mahalaga pa rin, mas labaw gyud ang imong worth, ang imong halaga. Okay? So kaya wag mong i-level. So treat yourself with kindness, and definitely makikita ng person mo kung ano talaga ang value na meron ka. So see? So I hope na tumugma naman tong reading ko, tumugma sa energy mo, and iwasan mong mag-isip ng negative. Be gentle and kind to yourself. That's all. Thank you. Mwah.